mama ko, kasama sila sa parada. Nakita niyo ba sila, Dok? 7 taong gulang po, Dok. Mabawi po. Sing! Hayop ka! Bakit buhay ka pa? Dapat ikaw na namatay! Dapat ikaw nilamon ng mga putik! Sino ba yun ang sisisihin mo? Ang bundok! Ang mga putik! Ang mga bato na lumamon sa libo-libong mga taong walang kasalanan! Mamatay ka na sana! Hayop ka! Ika-17 ng Pebrero nitong taong ito, isang trahedyang nagdulot ng kalunos-lunos na alaala. Hindi lamang sa mga naging biktima, kundi maging sa gunita ng buong sambayanan nang maganap ang hindi inaasang landslide sa barangay Ginsaugun, St. Bernard, Southern Leyte. Mahigit 4,000 kataong nalibing ng buhay sa biglaang pagguho ng lupa at putik. Kabilang sa mga nasawi ay ang mga mahal sa buhay ng 2 kababaihang punong-puno ng pagmamahal sa kani-kanilang mga pamilya. Mga kapuso, sama-sama po nating tunghayan at gunitain ang mga pangyayari sa Southern Leyte sa kwento ng buhay ni na Irenea Velasco at Arlene Ibanez. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Kikiramay ako sa inyo, mga anak. Kung ano man ang maitutulong ko, huwag sana kayong mahihiyang lumapit. Taong 2005 nang mamaalam ang ina ni Arlene na si Silveria dahil sa sakit na breast cancer. Naiwan nito ang asawang si Adriano at ang kanilang 4 na mga anak. Mga anak, pasensya na kayo ha. Yung lupa na sana ipamamana namin sa inyo ng nanay ninyo, nabenta na eh. Pero huwag kayong mag-alala, meron pa tayong isang maliit na lote na maaari nating ibenta o kaya isang para makapagsimula tayo ng kahit na isang maliit na negosyo. Hindi na siguro tayo. Yun na nga lang yung kaya sa isang naipundar niya ni nanay. Bibenta niyo pa. Doblehin ko na lang yung trabaho ko para kahit pa paano makaraos tayo. Anak, Tay, nangako kay nanay bago siya mamatay, hindi ko kayo pababayaan. Na kahit anong mangyari, kakayanin ko para sa inyo at sa mga kapatid ko. Kaya ikaw kailangan makatapos ng pag-aaral. Ikaw na lang inaasahan ko para may taguyod pa ng 2 nating kapatid. May papangako mo ba yun? Ha? Siyempre naman, kuya. Pag ako naman yung nakatapos, si Sheila at Algie naman ang tutulungan ko. Gaya ni na Arlene, maaga ring na maalam ang asawa ni Aling Irenea. At mula noon, ito na ang nag-aruga sa kanyang mga apo mula sa 5 niyang mga anak. Ano yun? Sandali lang, ha? Titingnan ko. Diyan lang kayo. Ayusin nyo kasi yung pagtali eh. Kaya nalalaglag yan eh. Hoy! So, Nangarabas na naman kayo ng puno sa bundok, ano? hindi naman siguro, konti lang to eh. Ano? Sa dalas ng pagputol yun ng puno dyan sa mga bundok natin, ha? Hindi ako magtataka kung bukas makalawa, bahain na tayo dito. Kaya pwede ba tigilan nyo na yung ginagawa nyo yan? At kung hindi kayo papipigil, doon kayo sa lugar ninyo magputol ng puno. Hindi dito sa lugar namin. Eh, bakit kayo nagagalit? Kanya-kanya tayong diskarte dito. Diskarte sa buhay. Eh, hindi ko nga tinatanong kung paano pinapaaral at binubuhay ang mga anak mo eh. Kaya wag mo rin tatanong kung paano ko binubuhay ang mga anak ko. Ito lang ang dami kong alam na pagkakakitaan. Eh kung aalis ako sa trabahong ito, bibigyan mo ba ako ng hanap buhay? Bagamat ipinagbabawal, laganap ang pangaharabas ng mga puno sa kanilang lugar. Sige na. Isang bagay na labis na tinututulan ni Aling Irenea. Samantala, isang mabigat na suliranin ang nakatakdang kaharapin ni Arlene. Sigurado ka ba, ate? Ilang buwan na. Anong sabi ng boyfriend mo? Paano ka na tsaka yung pag-aaral mo? Huwag mo sabihin kahit kanino, ha? Lalong-lalo na kay Kuya Arnel. Pangako mo. Pangako.
Pero, anong balak mo ngayon? Magpapakasal ba kayong dalawa? Wala na akong maasahan doon. Bukas, alis ako pupuntang Maynila. Maynila? Anong gagawin mo doon? Ate, ang layo ng Maynila. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Baka lalong magalit si Kuya Arnel kapag tumakas ka. Ano alam gagawin ko? Gulo na isip ko eh. Basta alam ko ayokong malaman to ni Kuya Arnel habang nandito. Baka mapatay ako. Oh, nasa natin Arlene mo? Algin, tawagin mo nga si Arlene. Sabihin mo, masama pinagkita yung pagkain. Kuya, wala si ate sa kwarto niya. Nasa natin mo? Kuya, hindi ko naman po kasi siya mapigilan eh. Saan nga nagpunta ang ate mo? Bakit siya umalis? Buntis po si Ate Arlene. Malamang po tinuloy po na yung balak na pumunta ng Maynila. Natatakot kasi siya baka mapatay na siya sa galit. Kuya, sorry. Wala naman talaga akong alam eh. Arnel, mukhang naparami na yata ang nainom mo. Hindi naman sa pakikialam, ha? Gusto mo bang ipatawag ko si Alexis para maalalayan kang umuwi? Oo, kaya ko pa akong umuwi. Kahit ilang alak pa ako, kaya ko pang tagayin. Ganon. Pero, Arnel, Huwag niyo akong alalaling Alinea. Kung yung mga kapatid ko nga, kinaya kong pasanin. Ito pang alak. Arnel, naiintindihan ko mga problema mo. Pero alam mo, hindi solusyon dyan ang pagpapakalang mo sa alak. Arnel, kaibigan ko ang nanay mo. At alam ko, kung nabubuhay siya ngayon, hindi niya gustong makita ka sa ganyang kalagayan. Ginawa ko na nga ho lahat para sa mga kapatid ko. Mas magpakamatay ho ako sa pagtatrabaho. Basta na igaganti niya sa akin. Kapal pa ng mukha na ko pang maglayas. Bakit akala niya ba magiging maganda buhay niya sa Maynila? Magulo lang siguro ang isip ng kapatid mo. Ano man ang mangyari, babalik si Arlene. Babalik ang kapatid mo. Mabuti pa ako siguro wag na lang. Hindi ko may papangako na tatanggap ko sa ulit. Dahil sa takot sa kapatid, nagpasya si Arlene na lumuwas ng Maynila upang doon ituloy ang kanyang pagdadalang tao. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan, higit na paghihirap ang dinanas niya sa Maynila. Kaya naman makalipas lamang ang ilang buwan, Hirap na ako, Sheila. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Hindi ko naman maasahan yung tatay ng anak ko. Hindi nga nagpapakita sa akin eh. Bakit ba kasi hindi ka na lang umuwi dito? Alam mo namang hindi ko pwede gawin yun. Alam kong galit na galit sa akin si tatay at saka si Kuya Arnel. Ano ka ba? Hindi nagalit sa'yo ang tatay.
Lagi ka nga nang tinatanong sa akin kung ano ng kalagayan mo eh. Gusto na rin nang umuwi ka dito. Teka, gusto mo bang kausapin ng tatay? Nak? Kumusta ka na? Anak, uwi ka na dito. Nabimiss ka na ng mga kapatid mo. Tsaka ako nag-aalala sa iyo. Hindi ko alam kung anong buhay mo dyan. Ako sino nag-aalaga sa iyo. Anak, uwi ka na dito. Sige na. Ngayon, huwag mo na intindihin ang kuya mo. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Salamat po, Tay. Maraming salamat, Tay. Hayaan niyo, gagawa ako ng paraan para makaipon ako ng pamasahe para makabalik ako dyan sa atin, ano? Tay. Patawarin niyo po ako. Pinigo po kayo. Tama na, nariyan na yan. Alam mo dapat gawin yan? Laghan mong sarili mo. Para sa akin po. Oo nga naman, ate. Alam mo, baka mamaya pag pinanganak mo yan, baka mamaya nakasimangot yan sa sobrang dami ng problema ang isip mo. Ate, magkakaroon ako ng pamangkin. Dapat ate, kamukha ko yan. Paglabas ha, dapat cute din katulad ko. Sandali lang. Sandali. Ako ang lolo. Kaya dapat ako ang kamukha. Si Kuya, andyan na. Kuya, Nick! Ama! Hindi ganun kasimple nagawa mong kasalanan sa pamilya natin. Ano, akala mo papatawad kita ng ganun-ganun lang? Bagamat malaki pa rin ang galit sa kanya ng kanyang kuya Arnel, hindi pinagsisihan ni Arlene ang kanyang pagbabalik sa Leyte. Alam niya na labis niyang nabigo ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagbubuntis at paglalayas. Tinanggap ni Arlene ang kanyang pagkakamali at muling hinarap ang buhay na puno ng pag-asa. magandang tanghali po, Aling Ernea. Pabili nga po ng isang latang sardinas. Kumusta ka na, Arlene? Mabuti naman po. Eto, ilang buwan na lang magiging nanay na ako. Oo nga, wag mo akong kalilimutan gawing ninang, ha? Naku, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba nung nawala ka, napansin ko ang kuya mo laging lasing. Siguro, dinamdam niya ang nangyari sa'yo. Nga po eh. Hanggang ngayon, di pa ako napapatawad ni kuya. Pero hindi ko naman po siya masisi. Talagang malaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Ayos lang yun. Ang importante, nakabalik ka na. At tungkol naman sa kuya mo, naku, si Arnel, napakabait niyan. Sigurado ako, pag nakita na niya ang kanyang pamangkin, lalambot na ang puso nun. At alam mo, anak, kahit anong pinagdadaanan mo, malalampasan mo. Wala namang binibigay ang Panginoon ng hindi natin nakakaya, hindi ba? Sana nga po. Ano nga palang plano mo matapos ng mga anak? Gusto mo isali kita dun sa aming ladies group? Meron kami mga livelihood projects doon. Baka sakali makatulong, di ba? Talaga po? Oo. Sige po, pag-iisipan ko po. Sige. Oo. Oh,
Paano po? Mauna na ako. Sandali, yung Ay, yung sardinas. sardinas. Oo. Naglilihi ka ba anak sa sardinas? Hindi naman po. Gutom lang. Sige. Sige po, salamat. Ingat ka ha. Po. Nobyembre ng nakalipas na taon nang bumalik galing abroad ang pangalawang anak ni Aling Irenea na si Alan upang magbakasyon. Sa airport? Diyos ko. Ano ba yun? Sensya ka na dyan, ha? Hindi yan kasing mahal nung unang pasalubong ko sa'yo. Pero hanip ang dating sa chicks niyan. Hindi, ayos to kuya. Sigurado maingit na naman sa akin mga kabarkada ko. May pa lang, mamahalin na oh. Mahal talaga yan. Pero dahil malakas ka sa akin, hindi ko na inisip yun. Kaya nga muna, wala ka bang balak mag-asawa? Nagkakaedad ka na eh. Kuya naman, 25 pa lang ako oh. Sarap ng buhay binata, tignan mo, wala akong problema. Sa dami na inaalagaan ng apo ni nanay, kung makadagdag ako, baka lalo na makonsumisyon yun eh. Bakit? Masaya naman si nanay sa pag-aalaga ng apo niya. Eh, oo naman. Ewan ko, pero minsan, parang nakakaselos nga yung mga apo niya eh. Wala, parang minsan pakiramdam ko, ewan, parang mas mahal niya yung mga apo niya kaysa sa ating mga anak niya. Eh, natandaan mo ng bata tayo, di ba? Ni ilang piraso man ng ubas, hindi na tayo mabili. Tapos ngayon, tignan mo kung makabili yan, kilo-kilo. Hindi ko pa pwede galawin yan, ha? Kumbaga, exclusive lang yan para sa mga apo niya. Seryoso ka ba sa pinagsasabi mo? Ano ka ba naman? Ipamangkin mo naman yan. Hindi naman. Parang observations ko lang yun. Napakaaga mo para bumalik sa pagka-second childhood mo. Ha? Ano ibig sabihin nun? Wala. Bata lang nagsiselo sa mga bata. Eh, sobra-sobra na yung edad mo yan para makabuo ng bata eh. Ngayon, inuman lang tayo. Kuya talaga. Salamat ah. Bagamat nauwi sa biruan, nag-alala pa rin si Alan sa sinabi ng kanyang nakababatang kapatid. Samantala, magpapatuloy ang alitan ni na Arlene at ng kanyang kuya Arnel. Bakit parang binabaliktad mo lang yung kanin tula mo? Hindi ka naman kumakain ah. Ngayon ako, kuya. Nag-iinarte na naman yan. Natuloy ng taga-bukid pero ayaw kumain ng gulay. Matuto kang kumain kung nakain sa mesa. Hindi tayo mayaman ha? Ano na yan? Alvin, kain na. Kapag natutumate ng ganyan, ha? Ha? Uy, ayaw mo kumain, magsasabi ka kaagad. Hindi mo maasta ka ng ganun sa ng pagkain, eh. Hindi mo? Kuya, tama na yan. Kawawa naman yung bata eh. Wala namang kasalanan eh. Wala kang pakialam dito! Ha? Wala kang karapat ng pakialaman ako. Kuya, nasasaktan na yung bata eh. Adel, tama na yan. Ang bait mo naman. Bakit? Kailan ka ba nagkaroon ng pakialam sa pamilyang to? Napapindis ka ba? Naisip mo na masasaktan mo kami? Lahat kami dito umaasa sa'yo. Hindi mo naisip yun? Hindi. Kaya wala kang pakialam kung anong gagawin ko kay Elgin. Oo na, kuya. Kung nagkamali ako, alam kong galit na galit ka sa akin. Pero kahit na galit ka sa akin, huwag mo naman idama yung bata. Wala namang kasalanan yung bata. Gusto mo? Ibaalin ko sa'yo yung galit ko? Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Ha? At wala kayong pinipiling lugar? Dito sa harap ng lamesa? Sa harapan ko? Ayaw niyo talaga magpaawat, ha? Ito, baka mo. Ito sa'yo. Sige! Patayo kayo! Sige! Isama mo tuloy ang dalawang kapatid ninyo na maubos tayo lahat! Tay, tama na po. Kuya, tama na. Ano ba? Sige! Magpatayo kayong dalawa! Nay,
Kanina yung truck na yun na may laman na malalaking troso? Kay Mang Gusting. Ginagamit para paglagyan ng mga trosong pinutol sa bundok. May naglalaging dito sa atin? Hindi taga rito mga yan, taga kabilang barangay. Dito lang dumadaan dahil dito nakakapasok ang truck nila. Talaga? Dapat sinisita natin mga yan eh. Saka paano nakakalusot sa pamalaan mga ganyang bagay? Di ba bawal yan? Dapat sinusubog sa may kapangyarihan mga ganyang illegal activities. Sinita ko na mga yan. Ako pa nagmumukhang nakikialam. Tsaka medyo natakot na rin ako. Baka tayo balikan yan eh, alam mo na. Eh, paano matitigil ang mga ganyang bagay kung walang kikilos? Alan, alam ko na ang tinatakbo ng utak mo. Tama na. Huwag na tayong makialam. Tandaan mo, kung sinong nakikita natin, yan ang pinakamaliit sa mas malaking grupo ng nakikinabang sa pagtutroso. Wala tayong kalaban-laban kung sakasakali, anak. Ano ba talaga papipigil? Kailangan ko na talagang umalis. Pag nag-extend pa ako rito hanggang March, baka wala na akong trabaho babalikan dun. Ganyan naman lagi si Papi. Alis ng alis. Mas mahalaga pa yung abroad kaysa sa amin. Anak naman, alam mo namang di totoo yan eh. Kaya naman nag-a-abroad si Papa, nagtitiis dun para sa kinabukasan mo rin. Huwag ka na magtampo. Pa, huwag ka na munang umalis. Sige na, ngayon lang naman ako magre-request sa inyo eh. Pag may medal ako, si Lola at saka si Mama na lang lagi nagsasabit. Oo nga naman, anak. Alam mo, sa dinami-dami ng medal na nakuha ng anak mo, ni minsan hindi mo pa naranasang magsabit sa kanya. Bibiguin mo pa ba siya ngayon? Sige na naman. Alam mo, salutatorian ang medal na isasabit mo sa kanya, ha? 6 na taon niyang pinaghirapan yan. Oo nga naman, Alan. Pagbigyan mo naman ng bata. Hindi sa lahat ng oras, material na bagay ang kailangan namin. Sige na nga. Baka sabihin ng panganay ko, napakainan niya sa papa niya. Okay, salamat. Dahil sa pakiusap ng anak, nagdesisyon si Alan na ipagpaliban muna ang muling pagsakay ng barko upang siyang magsabit ng medalya sa anak sa nalalapit na pagtatapos nito. Samantala, Babae ang anak mo, ate. Ang ganda-gandang bata. matapos makapanganak si Arlene, tila magkakatotoo nga ang pakiwari ni Aling Irenea tungkol kay Arnel. Magbabago na nga ang pakikitungo nito sa nakababatang kapatid na si Arlene. Hindi na yan, hindi na. Ipasok mo muna yung bata. Baka kasi maambunan eh. Oo nga, ano. Hindi na yan. Naiyak kasi. Hala, baby. Sige. Shh, ano. Kanina pa iyak na iyak yung bata. Anong problema nun? Siguro po nagugutom na. Oy, bakit di niya padedehin? Kanina pa iyak na iyak yung baka kabagin niyo. Ilang araw na kasing ayaw dumede ng bata kay ate. Gusto sana naming dalhin dun sa center, kaya lang wala kaming pera. Oh. Para saan to? Dali niyo sa center yung bata. Tapos yung sukli, pambili niyo ng gatas. Sigurado ka, kuya? Basta huwag mo sasabihin sa atin mo kung nagbigay ng pera. Sige, muna na ako. Ingat ka.
Ate, oh, bigay ni Kuya. Narinig mo yung pinag-usapan namin, di ba? Nay, ba't kailangan nyo naman palitan tong kurtina? Di ba, nagawa nyo na to last week? Naku, darating nga yung mga kaibigan ko. Pagkatapos ng parada bukas, baka naman may masabi sila. Para saan bang parade yan, ay? Ano meron dyan? Anniversary ng Women's League namin. Kaya nga naisipan ko magparada para malaman ng lahat ang mga iba't ibang proyekto namin para sa mga kababaihan. Abe, syempre, importante yun, di ba? Kaya nga, baka nga may masabi sila eh. Alam mo na naman ng nanay ninyo, kung hindi pag-aalaga sa kanyang mga makukulit na apo ang hilig, ay yung pagtulong sa mga kababaihan na talaga nagbibigay sigla sa akin. Ewan ko ba? Kung ganyan ang ganyan sinasabi ni nanay, hindi ako magugulat kung pumasok na yan sa politika. Saan? Politika? Naku, wala akong oras dyan. Alagaan ko na lang itong mga apo kaysa sayangin ko oras ko sa politika. Naku, hindi ko papasukin yung mundo yan, iho. Malay nyo naman, Nay. Sa dami ng apo nyo, pwede na kayong bumuo ng isang campaign team. Oo nga naman, Nay. Ba? Mga kids, lapit kayo, dali. Bilis! Kung tatakbo si Lola bilang presidente ng Pilipinas, papayag ba kayo? Magpe-presidente si Lola? Akalabahan niyo si Gloria? Pwede! Lola! Ayan, timpla ka na ng dede ni Mama, ha? Ano? Ay. Oh. Oh, yan no. Ngingiti na yan. Ngingiti na yan eh. Ngingit. Ay. Ay, naman. Tama na. Ay, kuya. Nagising ako sa kakaiyak ng bata. Di ba kinakabagyan kaya iyak? Ay, sorry kuya. Ano kasi, ubusan ako ng mainit na tubig. Mag-iinit pa ako. Pasensya ka na. Ako na siya, ako na. Ako na mag-iinit. Pasok mo yung bata, baka mahamagan. Huh? Sige na, pasok na. Kuya. Kuya, alam ko nagkamali ako. Alam ko rin kung gaano kita nasaktan. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung paano ako hihingi ng tawad sa'yo eh. O kung maibabalik mo pa yung tiwala mo sa akin. Pero kuya, gusto ko sanang malaman mo na nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo noon. Sa inyong lahat. Kung nakinig lang sana ako sa'yo. Sana mas maayos tayo ngayon. Mas masaya. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Kuya, tawarin mo ako. Tawarin mo rin ako. May nagawa man ako, may nasabi akong mali laban sa'yo. Kuya, naiintindihan ko. Salamat ha. Mamarga yung pamangkin ko. Matapos ang
matagal-tagal din nilang alitan, tuluyan na rin nagkapatawaran ng magkapatid. Ingatan mo yung pamangking ko, ha? Ano kaya ang umiyak ng umiyak at baka pasukin ng hangin yung tiyan? Opo, kuya. Kuya! Sabi na ako sa'yo, pupunta kami ng kaklase ko sa kabilang baryo para kumuha ng abaka. Ano mo naman ang abaka, tsaka bakit sa kabilang baryo pa? Project namin ng kaklase ko. Kasi mas maraming abaka dun sa taniman ng kaklase ko eh. Teka kuya, sama na rin ako. O, saan naman ang lakad mo? Manonood ng parada dun sa elementary school. Sa. Tara na. Patay, alis na kami, ha? Kayo naman bahala kay Arlene tsaka dun sa bata. Huwag mo na rin hindi mabili ng gatas. Ako nang bibili bago umuwi. Salamat, kuya. Kaya mo, pag lumaki-laki tong anak ko, magtatrabaho agad ako para makabawi naman ako sa'yo. Huwag mong intindihin yun. Ingatan mo yung anak mo. Kung bahala sa inyo mag-ina. Yan, oh. Oh, mag-iingat kayo ha! Nalungkot agad to. Oh. Babay na sa tito, babay na. Babay! Babay, oh. Ingat! Babay, oh, babay sa tito, babay. Yun ang tito, oh. Nay! O, Nay! Kamusta ang parade? Ang aga ata natapos. Ang saya-saya, ang daming tao. Yung mga apo ko nga tuwan-tuwa, parang kamay sa akin. Hindi pa nga tapos. Oo, kaya lang uuwi ako sandali at asikasuhin ko yung pagkain ng mga apo ko, ha? O sige. Alan, Ah! Alan! Ano nangyari sa'yo? Alan! Nay, okay lang ba kayo, Nay? Nay, baka napagod lang kayo. Gusto niyo ako na mag-aatid ng mga merenda ng mga bata. Ha? Nay, Hindi, ako na. okay lang kayo? Okay lang ako. Mag-iingat ka, anak. Nay, ano ba nangyari sa'yo? Ako na. Nagtaka si Alan sa kakaibang ikinikilos ng kanyang ina. Samantala, hindi rin maipaliwanag ang walang tigil na pag-iyak ng bagong silang na anak ni Arlene. Tila mga pagbabadya sa pagdating ng isang pangyayaring yayanig hindi lamang sa mundo, kundi maging sa puso at isipan ng sambayanan. Nak, baka naman may dinaramdaman yung apo ko, kaya hindi mapakali. Oo nga ho, tay. Mukhang kailangan ng dalhin sa hilot. Baka may pilay. Ay, naku, akin na nga. Akin na nga ang apo ko. Ay, naku. Anong dinaramdam ng baby, ha? Ha? Anong sakit ng baby? Ha? Cute ng baby. Kamukha ng lolo yun niya, oh. Nak, baka naman parating iniisip ng ama nito ang anak mo, kaya parating hindi mapakali. Ano bang balak mo sa ama ng baby mo? Wala po, tay. Wala na akong balak habulin siya. Wala na rin akong balak balikan pa siya. Minsan na ako nagkamali. Ang gusto ko ngayon, tay, ituwid man lang ang buhay ko. Sigurado ka ba sa binabalak mo? Alam mo, mahirap magpalaki ng anak, lalo't nag-iisa ka. Alam ko naman po yung hirap na pagdadaanan ko, tay. Pero minsan ko na kayo nasaktan. Ayoko na maulit yun. At isa pa, gusto ko mapatunayan na pwede ako maging sa mabuting anak para sa inyo.
maging isang mabuting kapatid. At higit sa lahat, maging isang mabuting ina para sa anak ko. Iba talaga nagagawa sa isang tao ng pagdanas ng isang matinding pagsubok. Iba talaga, Tay. Ibang-iba. Lalo na kapag karamay mo yung mga mahal mo sa buhay, tsaka yung nagmamahal din sa'yo. Tay, maraming salamat, ha. Salamat sa suporta at pagpapatawad mo. Alam mo, anak, manang-mana ka sa nanay mo. Mahilig magdrama. Tay, hindi ako nagdadrama. Sinasabi ko lang yung totoo. Alam ko, anak, natutuwa ako para sa'yo. Oh, Doming, nasa ba si Alan? Umalis po sandali, may kukunin daw. Pinagbantay nga po ako dito eh. Ano ito? Diyos ko. Lumilindol po! Oh, namilindol na. Lumilindol na po!
Iglap, ang dating tahimik at payapang bayan ni na Arlene at Aling Irenea, naging himlayan ng mga bangkay at sugatan nang salantahin ito ng bagsik ng kalikasan. Hindi nagtagal, nagsidatingan na rin ang tulong mula sa iba't ibang mga organisasyon sa loob at labas ng ating bansa, kabilang na ang GMA Kapuso Foundation, upang mailigtas at matulungan ang mga nalalabing buhay na natabunan ng malawak na putikan. Masig nakita niyo ba yung asawa ko? Sir. Saka yung anak ko. Sir, pasensya na po. Kasi Pero hindi nagulat po ko. kayo po pwede dito. Yung anak ko, Masyado po akong malambot ang lugar. Kasama sila sa parada. Pwede mo pa sila makita. Sir, nauunawaan ko po kayo. Pero masyado pong delikado dito sa lugar. Pamasukin niyo ako. Ganito lang po, sir. Gusto ko makita ang anak ko. Ganito Gusto ko makita ang anak ko. Sir, ganito na lang po. Sir, Gusto ko makita ang anak ko. ganito lang po, sir. Marami na po kami nakuha ng mga biktima. Kung gusto niyo po, nandoon sila sa tent. I-check niyo po kung nandoon yung mga hinahanap niyo. Sige na po. Ano lang? Ingatan niyo yung babae, baka mapagsakan. Tulungan niyo po yung nanay ko. Ano yan? Nagkatalang sila. Nandiyan sila. Nandiyan sila. Grabe sa'yo! Tatay ko yun! Tatay ko yun! Tatay ko yun! Tulungan niyo! Dali! Gusto ko makita yung tatay ko! Gusto ko makita! Ah! 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 Stretcher! Alis! Matapos ang ilang oras sa pagkakabaon sa ilalim ng lupa, tila himalang na iligtas din ng mga rescuers si Aling Irenea. Isang malalim na sugat sa kanyang hita ang kanyang natamo. Isang mahapding alaala ng trahedya na habang buhay na magmamarka sa kanyang pagkatao. Ang mga apo ko. Nasaan ang mga apo ko? Iligtas niyo sila. Puntahan niyo sila sa school. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Ang mahalaga po, ligtas na po kayo. Paano ang mga apo ko? Nasaan sila? Ang mga anak ko. Napakadelikado po sa atin kung pupunta tayo doon at malambot ang lugar. Kaya ipasamantala po natin ititigil ang rescue operations. Hindi niyo pwedeng itigil ang operation. Paano niyo iniligtas ang mga apo ko? Baka kung naparo na sila, parang awa niyo na. O sige, kung ayaw ninyo
Ako na lang ang magpapatuloy. Ako na lang ang kikilos para mailigtas ang mga apo ko. Nakakasama po sa inyo kung pipilitin yung tumayo. Halos tumagos na po ang sugat sa inyong buto. Ang importante po at mahalaga na madala kaagad kayo sa ospital. Ate, sila tatay. Yung baby mo, ba't di mo sila kasama? Asan sila? Nay! 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 Alexis, nasaan ang mga apo ko? Ang mga pamangkin mo, nasaan sila? Tulungan natin sila. Nasaan ang mga apo ko? Nasaan sila? Alexis. Nay, wala na po ang mga apo niyo. Ano? Ang mga apo ko? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Buhay pa ang mga apo ko. Hindi totoo yan. Buhay pa ang mga apo ko. Ang mga apo ko. Mga kwento ng tagumpay at pag-asa sa buhay, lalo mo nang aabangan. Bawat linggo, sagutin kung sinong nagbigkas ng salitang magpakailanman. Text MKM, A or B and send to 4627 or 2364. Dito'y pwede kang manalo ng 10,000 pesos na papremyo. Matapos ang malagim na trahedya na kumitil ng libu-libong buhay sa Southern Leyte, hindi maitatatwang tila isa itong buhay na bangungot para sa mga pinalad na makaligtas. Kabilang na dito, sina Arlene at Aling Irenea na bagamat mga buhay, ay nawala naman ng mga mahal sa buhay. Nay, kain po kayo, Nay. Ayoko. Ayoko. Nay, hindi po kayo gagaling niya kung hindi kayo kakain. Ayoko nang kumain. Ayoko nang mabuhay. Buti pa, nilawan na rin ako ng lupa. Para hanggang ngayon kasama ko pa rin ang aking mga apo. Sana pala nilamon na rin ako ng lupa. Sana pala kasama na rin ako namatay. Kasama ng mga apo niyo. Nay, nandito pa ako, Nay. Meron ko pang 2 anak. Meron ko pang 1 apo. Buhay na buhay, nandito pa po sila. Alam ko marami nalaga sa atin. Alam ko marami nabawas na nagmamahal sa'yo. Pero nandito pa po kami, Nay, buhay na buhay. Hindi ba kami sapat upang harapin muli ang buhay? Mahal na mahal ka namin, Nay. Hindi mo ba makita yun? Pasensya ka na, anak. Hindi ko alam. Tay. Tay! Tay! Nabangungot ka na naman. Nakita ko si... Jane?
nararamdaman kong buhay pa si Itay. Tsaka si Kuya Arnel, si Sheila at ang anak ko. Naniniwala ka ba sa akin, ha? Naniniwala ka sa akin? Buhay pa sila. Buhay pa. Ate, tanggapin na natin na wala na si tatay. Pati na rin ang anak mo. Si Kuya Arnel, si Ate Sheila. Hindi. Angie, huwag mo ko iiwan, ha? Hindi kita iiwan. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Magpakailanman. Mga kwento ng tagumpay at pag-asa sa buhay, lalo mo nang aabangan. Bawat linggo, sagutin kung sinong nagbigkas ng salitang magpakailanman. Text MKM, A or B and send to 4627 or 2364. Dito'y pwede kang manalo ng wala nang hihigit pa sa lakas ng panalangin. Kaya marapat lang na ipanalangin natin ang kaluluwa at kapayapaan ng mga mahal natin sa buhay na nasawi sa trahedya. Pero higit rito, mas nararapat din nating ipanalangin ang mabilisang paghilom ng mga sugat sa puso at alaala ng mga nabuhay mula sa malagim na pangyayaring ito. Magkaisa tayo para sa iisa at taimtim na panalangin. Aling Irenea, 10 ang nawala sa pamilya mo, di ba? Sino-sino yung 10 yan? Anak ko isa, 2 daughter-in-law, 7 apo. 7 apo? Opo. Arlene, bagong panganak ka nun, di ba? Opo. Oh. 1 week pa lang po yung baby ko. Oo. Pati. Hindi na natagpuan ang baby mo? Hindi na po. Kasi missing, kasi bato. Ito mo nga. Iyak ako ng iyak, nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Bumagsak yung yung parang alon sa likod ko. Doon ako na sa ilalim. Ilalim pa ng putik? Opo. Tapos hindi ko alam, marami pala akong sugat sa ulo, sa buong katawan ko. Yung paa ko hanggang ngayon, meron pa. Hindi pa talaga siya na... Di ba magaling? Hindi pa, andito pa, nakabandage pa po. Ikaw, Aling Irenea, paano ka nakaligtas? Tumalon ako doon sa may bilyara namin. Doon ako, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko, sandali lang ako nakarating sa 1 kilometro. Nadala ka ng agos ng putik sa layong 1 kilometro? Oo. Eh, ikaw naman, saan ka naman natagpuan? Doon sa kahuli-hulihang palayan, sa may puno ng kahoy. Ikaw ay mahigit 5 oras, no? Kalating oras lang ako sa ilalim ng putik. Tapos? Ngayon, siyempre, nakita ko na yung, maliwanag na. Tapos tinignan ko kung kaputol-putol na yung paa ko. Ngayon, hindi pa naman pala putol. Kaman mo? Yung jealousy window ba? Yung jealousy, oo. Nakataka dito sa paa ko. Nakatarak sa paa mo. Sa paa ko. Kaya ang ginawa ko, ginanyan ko yung paa ko. Oo. Pinunot kong bigla yung tapos pinalitan ko ng putik. Ano ba ang pakiramdam nung nandun ka sa ilalim? Nung sa ilalim ako, sabi ko, yung mga bata, sabi ng mga rescuer, ate, nandoon na yung mga bata sa bayan. Dating ko ng bayan, wala naman yung mga apo ko. Anong feeling nun, Aling Irenea? Parang hindi, na-oxygen ako, hindi ako makahinga. Sino doon ang pinakamamahal mo? May paborito Yung apo ka ko? pa sa mga apo mo? Lahat naman ako, mahal ko yung apo. Lahat Wala apo mo, naman paborito mo? ko. Anong feeling nun, Arlene? Nakikita mo na yung ama mo, nilalamon na ng putik kasama ang sanggol mo. Iyak ako ng iyak noon. Sabi ko, Lord, bakit nangyari to sa akin? Ano yung leksyon na Basta, sa iyo? ang masasabi ko lang po na mahalin natin ang ating mga kalikasan at ingatan para hindi na nila mararanasan yung aming nararanasan. So, kamusta na ngayon ang buhay mo? Ngayon, pansamantala nakatira ako sa kamag-anak namin na sa St. Bernardine. Oo. Anong ginawa ninyo para maging maluwag sa kalooban ninyo? Ano na lang ho, basta binigay ko na lang sa taas yung lahat ng problem.
Ikaw, Arlene? Tanggapin ko na naman ako magawa. Ano na lang, dalawa na lang kami kapatid ngayon. Kami na lang dalawa ngayon, tapos nagkahiwalay pa kami. Nandun siya sa orphan. Sa buong buhay ko ngayon pa lang talaga kami nagkahiwalay. Oo. Ang hirap talaga, ma'am. Ang hirap talaga pag nawala ng pamilya. Hindi ko alam, hanggang ngayon hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong masumbungan. Hindi ko alam. Nasaan ka ngayon? Mag-isa ka na lang? Opo, andun na po ako sa tiyahin ko po. Pero minsan may relief kasi doon sa Cristo Rey, yung evacuation center. Pumunta ako doon. May in-offer na scholarship. Yung kapatid ko, sagot na sila ng orphan, pati kami, lahat taga-Ginsaugon. Sa ikaw, Aling Irenea, anong plano mo sa kinabukasan ninyo? Dahil binuhay tayo ng Panginoon, kailangan mag-move on naman tayo. Dahil may anak pa akong 3 natitira eh. Meron ka pa talo. Maraming salamat sa pahintulot ninyo na gamitin namin ang inyong kwento dyan. No? Para magsilbing inspirasyon at aral sa ating mga televiewers, sa Aling Irenea, sa iyo yan. Thank you very much. At Arlene, ito sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Nagpapasalamat ako sa bumubuo ng Magpakailanman sa GMA7 at sa iyo po, ma'am. Kami ang nagpapasalamat sa iyo. Napili niyo yung kwento namin at sa Panginoon po. Ganon din po, nagpapasalamat po ako si Jamie dahil napili yung istorya ko. Tsaka kayo po, ma'am. Tsaka sa Panginoon din. Binigyan ako ng lakas ng loob to move on. Na lahat ng problema ko, kinayanan ko. Binigay ko na lang sa Diyos lahat ng problema ko. Sa pamagitan ng Magpakailanman at GMA Kapuso Foundation, ang New York Life Insurance Company ay taus-pusong naghandog ng 100,000 piso upang tulungan ang mga nasalanta ng landslide sa Leyte. Maraming salamat po mula sa Magpakailanman. Sadyang may mga pangyayaring hindi natin inaasahan na nagdudulot sa atin ng hindi matawarang sakit at puot sa ating puso. Madalas, kasabay nito ang pagguho ng ating mga pangarap at pag-asa sa buhay. Subalit sa pamagitan ng panalangin at ng ating walang patid na pananalig sa Poong May Kapal, makasisiguro tayong muling babangon ng pag-asa upang magbigay sa atin ng liwanag sa oras ng kadiliman. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.